بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Una, purihin natin ang Allah, Panginoon na nag-iisa at walang katambal, at naway ang kapayapaan at pagpapala ay mapasa huling propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kasamahan, at sa lahat ng tao na tumatahak sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. Okay, inshallah ay pagpatuloy natin ang ating pag-aaral, at dito tayo sa ahkam ng salatul kusuf. Ang batas patungkol sa sala ng kusuf, at natalakay natin ang ibig sabihin ng sala ng kusuf. Ang kusuf ay ito po yung eclipse na nangyayari minsanan sa pangyayari sa buhay natin, minsan ating masasaksihan. At siguro alam naman natin lahat ito kung ano yung eclipse. So, balikan lang natin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang isa sa mga palatandaan niya ay ang gabi at araw, at ang araw at ang buwan. At hindi tayo pwedeng magsujud sa araw at buwan. Hindi tayo pwedeng magsujud sa araw at buwan. Wala lil qamar wasjudu lillah. At tayo ay magsujud lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magsujud lang po tayo sa Allah. In kuntum iyahu ta'budun. Kung tunay na tayo ay sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ito po yung last na nakuha natin. At alhamdulillah, nando naman ang video. Balikan lang sa sino mang gustong balikan ito. So dito na tayo mga kapatid sa pag-aaral natin. Dito na tayo sa saan? Sa oras kung kailan magsasala ng kusuf. Sa oras kung kailan magsasala tayo ng kusuf. At ito yung kusuf, sabi natin, sala ng eclipse. Kailan tayo magsasala? Anong oras? At mayroon ba itong specific time na ibinigay sa atin ng batas ng Islam? So sabi ng Sheikh dito, waqtu salat al-kusuf. Ang oras ng sala ng kusuf. Min ibtida'il kusufi ila tajalli. Sabi niya, sa simula ng mag-umpisang mag-eclipse. Siguro napapansin natin ito at naibabalita at nakikita mismo natin ang eclipse. So, sa umpisa ng eclipse ay umpisahan po natin magsala. Kapag nakita natin na nag-umpisa ng eclipse, ay umpisahan na po natin magsala hanggang sa mawala ang eclipse. Ibig sabihin, sa buong pangyayari ng eclipse ay tayo ay nagsasala. Sa buong pangyayari ng eclipse ay tayo po ay nagsasala. So yun po mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Liqawlihi alayhi salatu wassalam. Ano ang patunay natin? Siyempre, hindi tayo magsasalita kung wala tayong basihan mula sa Quran at mula sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu. Anong basihan natin na ang umpisa ng sala ng eclipse ay sa simula ng mag-i-eclipse hanggang sa ito ay matapos at hindi ito ay mawala. So sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu, "Fa'ida ra'aytum." Tinutukoy niya dito, kapag nakita niyo ito. Ano ito? Ang eclipse. Kapag nakita natin ng eclipse, ay shay'an min dhalik fasallu. Kayo ay magsala. So ibig sabihin, sa simula ng magkakaroon ng eclipse hanggang sa ito ay matapos, ito ay na tayo ay nagsasala. Kung mahaba man ang eclipse o maiksing eclipse, ay ang ating gagawin ay sa loob ng eclipse ay tayo po ay nagsasala. Mafi hadithin akhar, sa iba namang
sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza ra'aytum shay'an min dhalik fasallu hatta yanjali." So, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag nakita niyo ang eclipse o anumang bagay nito, kayo ay magsala hanggang sa mawala ito, hanggang sa matapos ito. So ito po yung pangyayari o ito yung oras na kung saan tayo ay nagsasala ng eclipse. Ito yung oras na tayo ay nagsasala ng eclipse. So mula sa simula na makita natin o pangyayari ng eclipse hanggang sa matapos ito, tayo po ay nasa sala. Tayo po ay nagsasala. Tapos sabi ni Sheikh rahimahullah, wala tuqda salatul kusufi ba'da tajalli. Ang tanong, hindi ka nakapagsala ng eclipse. Halimbawa, ano nangyari? Ibang tao nagsasala siya tapos ikaw hindi ka nakapagsala. Pwede mo ba siyang bayaran o pwede mo siyang gawin kahit wala ng eclipse? Ang sagot ay hindi na. Ibig sabihin, sa tuwing eclipse lamang, tayo magsasala ng salatul kusuf o sala patungkol sa eclipse dahil nagkaroon ng eclipse kaya tayo ay nagsala. So kapag nawala na ito ay hindi po natin babayaran. Hindi natin babayaran ang sala na hindi natin nagawa sa eclipse. Bakit? Lifawati mahalliha, dahil wala ng eclipse. At ang sala na ginawa natin ay dahil nagkaroon ng eclipse. So ngayon wala ng eclipse, so hindi na natin ito pwedeng bayaran o hindi na tayo magsala. So nawala yung isa sa pangyayari na minsan na nangyayari sa buhay natin at mayroon itong malaking gantimpala dahil ito sinabi natin ay isa sa mga sunna ni Propeta Muhammad sa katuruan niya. So kung hindi natin ito nagawa ay nawala sa atin ang isa sa mga sunna niya na ginagawa. Pero hindi ibig sabihin na tayo nagkakasala, bagkus ay nanghihinayang lang tayo. So yun po. Tapos sabi niya, فَإِنْ تَجَلَّ الْكُسُوفُ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمُ بِهِ لَمْ يُسَلُّوا لَهُ. Halimbawa, nawala na yung eclipse bago mo siya nalaman, nagkaroon pala ng eclipse, hindi ka na pwedeng magsala patungkol sa eclipse. O yung sala na gagawin mo, yung salatul kusuf. Yung sala ng kusuf. Okay, malinaw to inshallah. Punta naman tayo sa paano gagawin ang sala ng kusuf. Kasi ang sala ng kusuf, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay kaiba sa normal na ginagawa natin na sala. Kaiba sa normal na ginagawa natin na sala. So, paano gagawin ang salatul kusuf? So, ito po yung inshallah kasama sa mga tatalakayin natin ngayon. So, basahin natin sa sifatu salatul kusuf. Una, an yusalliya raka'ataini yajhar fihima bil qira'ah. Okay. Paano ito? Ang tayo ay magsala ng 2 raka'ah. Okay, number 1 na ating tandaan ay ito ay mayroong 2 raka'ah. Okay, meron po ito 2 raka'ah. Sa 2 raka'ah na ito, ano ibig sabihin ng 2 raka'ah? Siguro alam na natin kung paano magsala ng 2 raka'ah. So ito po ay mayroong 2 raka'ah. Pero tandaan natin, sabi natin kanina, magkaiba po ang kanilang pamamaraan ng normal na raka'ah o normal na sala. An yusalli raka'atain. So tandaan natin, raka'atain. Pangalawang tandaan natin, yajhar fihima bil qira'ah. Kailangan malakas ang pagbabasa natin ng Quran dito. Katulad ng Jum'ah, katulad ng Fajr, katulad ng Maghrib, katulad ng Isha. So ibig sabihin, binabasa natin ang Quran na naririnig o yung Fatiha or pagtatapos ng Fatiha na binabasa natin. Yun ang ibig sabihin ng yajhar bihima bil qira'ah. Yun ang ibig sabihin ng yajhar. Ibig sabihin sa 2 raka'ah na ito, babasahin natin ng malakas ang suratul Fatiha at saka yung susunod na sura na babasahin natin. Ito yung sabi at ito yung sahih, tama sa sinabi ng mga ulama. Okay, paano gagawin ang 2 raka'ah na ito na mayroong na binabasa ng malakas ang suratul Fatiha at sunod na sura pagkatapos ng Fatiha? Okay, paano gagawin?
Nakuha natin, 2 rakaah. Malakas ang pagbasa ng Quran. Okay. Number 1. Yaqra fi raka'atil ula. Una, ang babasahin niya sa unang rakaah ay suratul Fatiha. Ibig sabihin, nagsala ka ng 2 rakaah, unang gagawin mo, siyempre magtakbir ka. Takbiratul ihram. Dahil ito yung simula ng sala. Magsasabi mo, Allahu Akbar. Pagkatapos ng pagsabi mo ng Allahu Akbar, ilalagay mo yung kamay mo sa dibdib mo katulad ng normal na sala. At babasahin mo sa unang rakaah ay ang suratul Fatiha at surah na mahaba katulad ng suratu Al-Baqarah. Okay, kung hindi natin alam, halimbawa, kapag tayo lang marunong magsala doon sa atin, sa lugar natin, so ito po yung gagawin natin. So, 2 rakaah, malakas ang pagbasa ng Fatiha at saka yung sunod na surah. At pwedeng dapat o mas maganda na mahaba yung surah na babasahin pagkatapos ng Fatiha, katulad ng suratul Baqarah. Okay, kung hindi natin kaya, kung anong saulado natin. Okay? Sabi niya, Allahu Akbar. Babasa siya ng suratul Fatiha. Pagkatapos ng suratul Fatiha, suratul Baqarah kapag sa ulado na. Okay, bahagi ng suratul Baqarah dahil napakahaba ng suratul Baqarah. Ito yung pinakamahabang surah sa loob ng Quran. Ngayon, after niyang basahin ang suratul Baqarah, for example, o anumang surah ang binasa niya after ng Fatiha, anong gagawin niya? Thumma yarka' ruku'an tawilan. Anong gagawin niya? Sabi niya, Allahu Akbar, pupunta siya ngayon sa ruku'. Sabi niya, Allahu Akbar, pupunta siya sa ruku' at magruku' siya ng mahaba. Magruku' siya ng mahaba. Magruku' siya ng mahaba. Ibig sabihin ng mahaba, matagal siyang nakaruku'. Tansyahin niya lang, huwag masyadong haba, pero tansyahin niya at ito ay, ang sunna ay habaan ng pagruku'. Pagkatapos ng ruku, siyempre binabasa sa ruku ang Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Kung mahaba, so babasahin mo lang lagi ang Subhana Rabbiyal Azim. Kung mahaba yung ruku mo. Tapos, pagkatapos ng ruku, siyempre tataas siya patungo ng tayo ulit. Pagkatapos ng ruku, anong susunod gagawin natin? Magtayo. Thumma yarfa' rasahu. Tatayo tayo at sasabihin natin, Sami Allahu liman hamidah. Katulad ng normal na sala. Anong gagawin niya? Sami Allahu liman hamidah. So tatayo siya. Sami Allahu liman hamidah. Tapos sabihin niya, Rabbana walakal hamd. Katulad ng normal na sala. Rabbana walakal hamd. Kagayriha minas salawat. So, saan tayo? Ito na yun. Tandaan natin. Ulitin ko. Paano gawin ang sala ng kusuf? Mayroon itong 2 rakaah. Binabasa ito ng malakas. Binabasa ang surah ng malakas. Sa unang rakaah, babasahin niya ang suratul Fatiha at surah na mahaba. At surah na mahaba. Okay? Pagkatapos niyang basahin ang surah na mahaba after ng Fatiha, magruku siya, sabihin niya, Allahu Akbar, patungong ruku. Allahu Akbar. Tapos sa ruku na ito, habaan niya ang ruku niya. Sasabihin niya, Subhan Rabbiyal Azim, Subhan Rabbiyal Azim, Subhan Rabbiyal Azim. Pagkatapos ito ng mahabang surah, tansyahin niya, tataas siya ngayon, patayo. At sasabihin niya, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd. Yun ang gagawin niya. Kagayriha minas salawat. Katulad ng ibang sala na ginagawa natin. Okay? Pagkatapos ng Sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamd, ang normal na sala ay pupunta kaagad tayo sa sujud. Di po ba? Pagkatapos natin mag-Sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamd, pupunta tayo sa sujud. Tama, mali? Tama. Pero dito sa salatul kusuf, hindi ka pupunta sa sujud. After mong itaas ang iyong sarili mula sa ruku patungo ng tayo at sasabihin mo ang Sami Allahu liman hamida Rabbana walakal hamd, ang gagawin mo ay magbasa ka ulit ng suratul Fatiha. Huwag kang munang magsujud. Okay? Huwag ka munang magsujud. Ibig sabihin, nasa unang raka'a ka pa lang.
Kasi hindi ka pa naman nagsujud. Natatapos ang unang rakaah kapag nakadalawang sujud ka na. So dito, hindi ka pa nakasujud. After mo magruko ng mahaba, tatayo ka, sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamd. Ang normal, pupunta ka ng sujud. Pero dito sa Salatul Kusuf ay hindi ka pupunta ng sujud. Hindi ka pupunta ng sujud. After mo ng sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamd, basahin mo ang suratul Fatiha ulit. Ibig sabihin sa unang rakaah, babasahin mo ng 2 beses ang suratul Fatiha. Okay? Bago ka magruko at after mong magruko. Bago ka magruko at after mong magruko. Okay. After mong magruko, binasa mo ang suratul Fatiha. Magbasa ka rin ng mahabang sura after ng suratul Fatiha. Ibig sabihin, 2 beses mo ito gawin before ruko at saka after ng ruko. So, babasahin mo ang sura na mahaba rin na hindi katulad ng binasa mo nung una. Okay? Because surati Ali Imran, halimbawa, na ano mo yung tawag dyan, suratul Baqarah. After naman, suratul Ali Imran. Okay? Pagkatapos nito, basahin ang Fatiha at saka ang suratul Tawila, na habang sura. Babalik ulit siya, magruko ulit siya. Thumma yarka fayutilur ruku. Pagkatapos ng suratul Fatiha at mahabang sura, sa unang rakaah ay magruko ulit siya. Ibig sabihin, mayroon siyang 2 suratul Fatiha sa unang rakaah. Mayroon siyang mahabang sura, 2 beses niya binasa rin. Mayroon siyang 2 ruko na mahaba bago siya ngayon magsujud. 2 ruko na mahaba bago siya magsujud. Wa huwa duna ar-ruku' al-awwal. Okay? Duna ar-ruku' al-awwal. Okay, pagkatapos niya magruko ng mahaba, sa pangalawang ruko niya, ruko ng mahaba, tatayo ulit siya. At sasabihin niya, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mil'as sama'i wal ard, wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Okay, yun ang kanyang sabihin. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, hamdan kathiran. Kung ikaw ay imam, dito ka lang. Pagkatapos nun, sasabihin mo, Rabbana walakal hamd, tapos idugtong mo ang hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, mil'as sama wa mil'al ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. So ito po yung babasahin niya. Okay, dito nagtapos ang pangalawang, hindi pa pala. Ibig sabihin, nakadalawang ruko na siya bago siya ngayon magsujud. Nakadalawang sami Allahu liman din siya bago siya magsujud. Okay, nakuha natin. Pagkatapos, tumma yasjud sajdataini tawilataini. Wala yutilu julus bayna sajdataini. Pagkatapos ay pupunta siya ngayon sa sujud at pahabain niya ang 2 sujud. Di ba 2 beses naman tayo sa sujud? Galing sa ruko, Allahu Akbar, sujud tayo. Pahabain niya yung sujud. At babasahin niya pa rin, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana. Continue lang hanggang sa tansyahin mo na mahaba na yung sujud mo. Uupo ka ngayon, sabihin mo, Allahu Akbar, Rabbighfirli warhamni, o ano man, Rabbighfirli. Tapos babalik ka ngayon sa sujud. Huwag mong pahabain ng pag-upo, ang pahabain mo yung sujud at saka yung ruko. So babalik ka ngayon sa sujud at babasahin mo ulit ang Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la. Doon nagtatapos ang unang rakaah. Ulitin natin. Nakuha natin? Hindi. Sister Maricel, nakuha niyo po? Kasi ikaw yung nauna kanina eh. Opo, medyo. Nakuha niyo? Medyo? Opo, medyo po. Ganon. Okay, ulitin ko ang pagsasala ng Salatul Kusuf. Ulitin ko. I-explain ko ngayon kung paano gawin ang sala ng Kusuf. Okay.
Ang salatul kusuf ay mayroong dalawang rakaah. Okay? Meron siyang dalawang rakaah. At alam natin ang ibig sabihin ng rakaah. Pangalawa, ay binabasa niya ng malakas ang surah. Katulad ng Suratul Fatiha at surah pagkatapos ng Suratul Fatiha. Katulad ng Jum'ah, binabasa yan, di ba? Na malakas, katulad ng Fajr, ng Maghrib, at saka ng Isya. So, binabasa. So, ngayon, magsasala na siya. Una-una, siyempre, ang Takbiratul Ihram. Ang intensyon niya ay Salatul Kusuf. Magsasala siya ng kusuf. Sabihin niya, Allahu Akbar. So, ganoon pa rin. Ilalagay niya ang kanyang kamay sa dibdib niya at basahin niya ang Suratul Fatiha. Okay? Basahin niya ang Suratul Fatiha ng malakas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Yun. Pagkatapos ng Suratul Fatiha, magbasa siya ng mahabang surah. Katulad ng Suratul Baqarah kapag sa ulado niya. Kapag hindi, kung ano ang sa ulado niya. Okay? Sabihin niya, halimbawa, Suratul Baqarah. Sabihin niya, Bismillahirrahmanirrahim. Sabihin niya, Alif Lam Mim. Dhalikal kitabu la rayba fih. Hanggang sa matapos niya, hanggang sa tansyahin niya kung hanggang saan siya, basta mahabang surah ang babasahin niya. Okay. Pagkatapos noon, siyempre, anong gagawin natin sa normal na sala? Anong gagawin natin? Magruruko tayo. Ganon din ang gagawin natin, magruruko tayo ng mahaba. Sabihin natin, Allahu Akbar, magruruko tayo, pupunta tayo sa ruko, at sasabihin natin, Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Okay? Yun po ang gagawin niya. Pagkatapos, hahabaan niya yung ruko niya, tapos tataas siya ngayon. Sabihin niya, Sami Allahu liman hamidah. So ngayon, pagkatapos ng ruko, anong susunod? Ay, tatayo sa ulit, sabihin niya, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. So ito yung sasabihin niya, katulad ng normal na sala. Okay? Normal na sala. Okay. Pagkatapos ng pagsabi natin ng Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, ang normal na sala, pupunta ka agad tayo sa sujud. Di ba? Pupunta ka agad tayo sa sujud. Pero dito sa kusuf ay hindi ka pupunta ng sujud. Tatayo ka lang at magbasa ka ulit ng Fatiha katulad ng binasa mo nung bago ka magsujud. Okay? Ang Fatiha babasahin mo after sujud, after ruku pala, sorry. After ruku at before ruku. Ibig sabihin, sa unang takbir mo, Allahu Akbar, takbiratul ihram, basa ka ng Fatiha, pagkatapos surah after nun, tapos magruku ka, tapos Sami Allahu liman hamidah, tatayo ka ulit at magbasa ka ulit ng Fatiha at mahabang surah after ng Fatiha. Okay? At mahabang surah after ng Fatiha. Pagkatapos nun ay saka ka ngayon magsujud. Allahu Akbar, magsujud ka. At habaan mo ang sujud. Uupo ka. Hahabaan mo ulit at magsujud ka ulit. Kasi dalawang sujud. Hahabaan mo yung sujud. At, uupo ka. Tatayo ka ulit sa pangalawang rakaah. Okay? So, ibig sabihin, pagkatapos mo ng Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, ay nakatayo ka na ngayon. Habang nakatayo ka, huwag kang magsujud. Ang gagawin mo, magbasa ka ng Fatiha ulit. Pangalawang Fatiha. Pangalawa, ang kasunod ng Fatiha ay yung sunod na surah na babasahin mo na hindi katulad ng unang binasa mo sa una bago magruko. Tapos, magsujud siya ulit. Magruko siya ulit. Pagkatapos ng surah, magruko siya ulit. Ibig sabihin, dalawang ruko ang kanyang gagawin. Allahu Akbar, pahabain niya yung ruko. Tapos, Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, min as-sama' wa min al-ard, wa min ma syi'ta min ba'd. Kung hindi nyo alam, hanggang dito lang. Rabbana walakal hamd. Okay? So, mas mainam, babasahin nyo dito, hanggang dito. Pagkatapos nito ay pupunta siya ngayon sa sujud. Magsusujud siya ng dalawang sujud. Pupunta siya ngayon, sabi niya, Allahu Akbar, at magsujud siya. Pahabain niya ang sujud. Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Hanggang sa matapos dito. Hanggang sa tansyahin mo kung kailan mo tapusin. Tapos, uupo ka. Hindi mo pahabain ang upo. Babalik ka ulit sa sujud, pangalawang sujud.
So, pangalawang sujud, doon na po magtatapos ang unang raka. So, ibig sabihin sa isang raka, sa unang raka, nakadalawang Fatiha tayo, nakadalawang mahabang sura tayo, nakadalawang ruku tayo na mahaba, dalawang sami Allahu liman hamida bago tayo magsujud. Bago tayo magsujud. Pagkatapos natin ng sujud, nakadalawang sujud na tayo, anong gagawin niya? Tatayo siya sa pangalawang rakaah. Tatayo siya sa pangalawang rakaah at gagawin niya ang kung paano niya ginawa ang unang rakaah. Gagawin niya kung paano niya ginawa ang unang rakaah. Okay? Ang unang rakaah. Ganun pa rin. Mawasa siya ng Fatiha. Mahabasa na siya ng surah. Tapos magruko siya ng mahaba. Tapos sami Allahu liman hamida. Rabbana walakal hamd. Tapos magbabasa sa ulit ng Fatiha. Ibig sabihin, ganun din kung paano niya ginawa ang unang rakaah. Ganun din na gagawin niya saan? Sa pangalawang rakaah. Sa pangalawang rakaah. So pag natapos niya na ang second sujud sa pangalawang rakaah, siya na ay uupo at mag-taslim. Sabihin niya, magtahiyat muna siya, tahiyatulillah, tapos magsalam. Tahiyatulillah, tapusin niya, tapos sabihin niya, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. So yun po ang naiulat na pamamaraan ng hadith, pamamaraan ng kusuf sa tinuro sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, hadihi sifatu salati al-kusuf. Ito po yung pamamaraan ng pagsasala ng kusuf. Kama fa'alaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kama ruwiya dalika anhu min turuq ba'daha fi sahihain. So ito po yung pamamaraan ng salatul kusuf. Okay, Sister Mariam. Sister Mariam? Ako po, Ustad. Yes po. Ready? Okay. Ano nga ang paano gagawin ng salatul kusuf? Sige po. Yung una po ay dalawa pong raka siya gagawin. Tapos ang kanyang pag-recite po sa Al-Fatiha, saka yung saka po dalawang mahabang sura po. Malakas po. Tapos pagkatapos po nun ay yung sa ruku po ay papahabain. Tama po ba? Tama. Tapos ay tatayo na po at sasabihin na yung Sami Allahu liman hamida at saka yung pong Rabbana wa hamd o Rabbana wa nautal po ako, sorry. Tapos po habang nakatayo pa rin po siya, magre-recite po ng Fatiha at panibago pong yung pong sura din pong mahaba. Tapos pagkatapos po tapos ay ruko na po uli. Tama nga po ba? Magruko ulit. Tama. Pero mas maigsi po siya kaysa dun sa una. Tama po ba? Mahaba pa rin. Mahaba pa rin po kayo. Mahaba pa rin po pala. Tapos pagkatapos po ay yung magsusujud na po siya. Tatayo muna siya. After niya sa ruko, tatayo ulit siya. After ng ruko, tatayo ulit siya. Sami Allahu liman hamida ulit. Opo. Tapos yun na po yung magsusujud na po siya. Magsusujud siya. Pahabain din po yung sujud niya at saka yung kanyang pagkakaupo. Yung pag-upo hindi na gaano mahaba. Pag-upo pala hindi, sorry. Yung dalawang sujud lang. Opo, yung dalawang sujud. Okay. Tapos yung pangalawang saraka na po, kagaya rin po ng ginawa do sa una. Tapos ay yun din po yung sa ruko at saka sa sujud. Tapos pagkatapos po ay
mag-ano na yung atehiyat at saka yung ano po yung taslim yung sabi niya. Oh, taslim. Assalamualaikum. Yung pagsabi ng Assalamualaikum. So, perfect, mashallah. Ganun po ang pagsasala ng Salatul Kusuf. Ganun po ang pagsasala ng Salatu al-Kusuf. So, sa iba baka medyo ano sa kanila, medyo mahirap, pero balikan nyo lang to kung paano nating sinabi kanina. So, ganun po ang pamamaraan ng Salatul Kusuf. Tapos sinabi dito, وَمِنْهَا مَا رَوَتْ عائشة رضي الله عنها أن الشمس خشفت على قصفت على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Na ang araw, naiulat ni Aisha radhiyallahu anha, asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, nagkaroon ng eclipse sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. So si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay lumabas, فقام وكبر وصف الناس وراءه. So ang ginawa niya, siya ay tumayo, tapos nagtakbir siya at hinanay niya ang mga tao sa likod niya. Tapos فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة. So yun ang ginawa niya, nagsara siya ng 2 rakaah. Unang ginawa niya, nagtakbir, tapos binasa niya ang Suratul Fatiha. After ng Suratul Fatiha ay nagbasa siya ng mahabang surah. Pagkatapos noon ay nagruku siya at mahabang ruku. Tapos tumayo siya after ng ruku. Sinabi niya, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Tapos tumayo na siya. Tapos binasa na naman niya ang Suratul Fatiha at mahabang surah. Okay? Mahabang surah. Thumma kabbara faraka ruku'an tawilan. Huwa adna min arku'il awwal. Yun ang ganoon din sa ruku niya. Katulad ng una, ang ginawa niya, thumma qala sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd. Okay? Thumma sajada. Pagkatapos ng sabihin ng sami Allahu liman hamida, after magruko, sami Allahu liman hamida, sa pangalawang basa niya na, tumayo siya at pumunta siya ngayon ng sujud. Katulad ng ginawa niya sa unang sujud, sa unang raka. Okay? ثم سجد ثم فعل مثل في الركعة الثانية مثل ذلك. So ang ginawa niya after nito, after na magsujud, tatayo siya ulit para sa pangalawang rakaah, para sa pangalawang rakaah. So yun po ang ginawa niya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hashtag ma 4 rakaatin wa 4 sajdatin wanjalat syams qabla an yansarif. So ang nangyari sa ginawa ni Propeta ayon sa inulat ni Aisha, sabi niya hanggang sa natapos niya ang 4 na rakaah at 4 na sujud. Hindi ang tinutukoy dito na 4 na rakaat yung 4 na ruku. Di ba 4 na ruku lahat? Sa unang rakaat 2 ruku. Okay? At 2 sujud. Sa pangalawang rakaat 2 ruku ulit at 2 sujud. So ito po yung hanggang sa sabi niya wanjalati syamsu qabla an yansarif. Hanggang sa natapos na ang eclipse bago pa natapos si Propeta Muhammad o bago pa naghiwa-hiwalay ang Propeta at mga nagsala sa likuran niya, tapos na ang eclipse. Natapos na ang eclipse. Ibig sabihin mga kapatid dito na ang sala ng eclipse ay ito po ay saan? Kailan? Hanggang sa tayo ay nasa eclipse. Hanggang sa tayo ay nasa eclipse, tayo po ay nagsasala ng sala ng eclipse. Kasi sa buong pangyayari ng eclipse, tayo po ay nagsasala. Kaya hinahabaan natin yung surah, hinahabaan natin yung ruku, hinahabaan natin yung sujud, hanggang sa mawala yung eclipse. Hanggang sa mawala yung eclipse. Okay? Sino may tanong? Okay, sino may tanong? Nakuha ng iba o medyo mahirap? May. Saan si May?
Nakuha niyo po ang sala ng kusuf? Insyaallah. Okay, insyaallah ba nasa trabaho yata si May. Okay, si Rofilin. Rofilin. Amina, Rofilin, Amina. Nakuha niyo ang ano? Los bago. Nakuha niyo kung paano gawin ang sala ng kusuf? Sabi niya, insyaAllah, nasa chat. Okay. So, ganun pa man mga kapatid. So, yun po ang pamamaraan ng sala ng kusuf. Yun po ang pamamaraan ng sala ng kusuf. Tapos sabi dito, sunnah, ibig sabihin, kanais-nais, an tusalliya fi jama'ah. Ang kanais-nais ay tayo po ay magsala ng nakasama ang congregation. Kasama ang congregation, insyaAllah, tayo po ay magsala. Lifi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahil sa ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inipon niya yung mga tao at nagsala sila ng salatul kusuf. Wa yajuzu an tusalliya furada kasairin nawafil. So at ganoon din, pwede naman din tayo magsala na mag-isa na tayo lang, halimbawa kapag nakita natin ng eclipse, magsala kaagad tayo ayon sa ginawa ng at tinuro sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun ang gawin natin katulad ng mga iba pang mga sunnah. Lakin fi'luha jama'atan afdal. Pero ang gagawin natin ito ng kasama ang congregation, kasama yung mga kapatiran, ay ito po ay mainam. Ito po ay mainam. So, ganun po mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So, inshallah, kukunin natin next ay kukunin natin ang susunod na topic natin. Ito ay next na hanggang sa matapos na siguro natin ang salatul kusuf next. Ang susunod na kukunin natin after ng salatul kusuf, fi ahkami salatul istisqa. Salatul istisqa, yung sala na ginagawa natin paghihingi ng ulan. Ang paghihingi o panalangin sa paghihingi ng ulan sa Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa tinuro sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yun po mga kapatid ang pamaraan ng salah ng kusuf. So sa hindi pa gano'n, kasi yung iba mga bago pa ay hindi pa gano'n nila makuha ang salatul kusuf. Inshallah balikan niyo lang po ang video natin. Inshallah. So ulitin ko to summarize. Ang salatul kusuf ay meron pong dalawang rakaah. Meron pong dalawang rakaah. Ang unang rakaah, mayroon pong dalawang ruku na mahaba, dalawang suratul Fatiha. Paano dalawang suratul Fatiha? Para maliwanagan tayo, isa-isahin natin. Dalawang rakaah. Ang suratul Fatiha ay binabasa ng malakas. After ng suratul Fatiha ay mahaba. Okay? After ng suratul Fatiha, mahabang surah babasahin natin. Pagkatapos mag-ruku tayo, takbir tayo, Allahu Akbar, pupunta tayo sa ruku. At sabihin na, at yung ruku na yun, hahabaan natin at sasabihin natin, Subhana Rabbil Azim, ganun pa rin, Subhana Rabbil Azim. Habaan niya lang ang ruku, tatayo siya. Tapos, after niyang matapos ang ruku, tatayo siya at basahin niya ulit ang Fatiha. At sumunod na surah na mahaba din. Okay? After nun, saka siya ngayon magsujud. Pupunta siya ngayon ng sujud. Pagkatapos ng pagsujud niya, uupo siya. Ganun din ang ginagawa natin. Uupo, tapos sujud ulit. Tapos natapos na yung suratul, yung sujud niya, tatayo ulit siya para sa pangalawang rakaah. Pangalawang rakaah, gagawin niya kung ano ang ginawa niya sa unang rakaah, na mayroong dalawang Fatiha, mayroong dalawang mahabang surah, mayroong dalawang sujud na mahaba, mayroong dalawang Sami Allahu liman hamida. So yun po ang gagawin niya. Pagkatapos sa pangalawang rakaah, gagawin niya sa pangalawang rakaah, pagkatapos ng pangalawang rakaah, after ng sujud, last sujud, pangalawang sujud, last, ay babasahin niya na yung at-tahiyat, tapos magtaslim siya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Pagtingin niya na wala na yung eclipse. Inshallah, pagtingin niya na wala na yung eclipse, medyo
tapusin niya na ang sala. Hanggat nandiyan pa yung eclipse, patuloy pa ang kanyang pagpapahaba ng pagbabasa ng surah. Okay? Yun po. So, inshallah. Tapos, inshallah, next na lang to. Kukunin natin ang last ito. Ito, kukunin natin ito. Next, inshallah. Okay, sino may tanong? Kung walang tanong ay magpahinga po tayo.